Gusto mo matutong maggitara pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Kaya para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang video na to. Kumusta ka tupa? Maraming salamat dahil nandito ka. So ang video na ito ay para sa mga beginners or gusto matutong maggitara. Kaya sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magsimulang tumugtog sa gitara. So ayan, yung tamang paghahawak ng gitara, ayan, ilalagay dito sa may hita. Ayan. Then yung ano natin, nakapatong dyan. Yung magiging comfortable yung ating kamay. Then dito natin i-position yung ating right hand. Then yung left hand, yun yung positioning of the chords. So ngayon, dito sa gitara, makita natin mayroong mga box. Yan. Box 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. Yan ay tinatawag nating frets. Yung mga kada box na yan. So tandaan niyo, yan ay fret. First fret, second, third fret, fourth fret, so on and so forth frets. And then sa mga string, meron tayong 6 na string. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may mga letter or note dyan sa mga string na yan. Yung pinakataas, ito ay tinatawag nating E string, low E string, o pinakamababang E string. And then yung sumunod naman, yung panglima, ito ay A string. And then D string. Sumunod ay G, B, and then E. Ito na yung pinakamataas or high E string. Then sa bilang ng string na yan, itong pinakamaliit or pinakamanipis, ito yung first string. Yan. Then yung sumunod, syempre, second string, third, fourth, fifth, and then sixth. Yan. Simula sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang kailangan ninyo matutunan ng mga chords ay yung 4 basic chords. So yan muna yung kailangan ninyo matutunan as a beginner. So ano ba yung 4 na yon, yung basic chords? Siguro ang iba sa inyo narinig na ito, nakita na. Pero ngayon, ituturo ko pa rin sa inyo. Siyempre, baka hindi niyo natutunan dun sa iba. Baka sa video na ito ay matutunan ninyo. So yan, yung una ay meron tayong G major na chord. Yan, ganito yung itsura niya. Yan, yung position. Then yan yung tunog niya. So paano yan? Paano sa mga beginner, paano i-position yan? So yan. So tawagin natin yung mga fingers na to. Yan, pangalan nila. Ito naman si index finger, middle, ring, and then pinky. Ngayon, para makabuo tayo ng G major na chord, i-position natin yung ating mga finger sa fret. So bali, para makabuo ng G, yung middle finger, ilalagay natin sa may second fret. Ito yung second fret. And then yung string na tatapakan or pipindutin ay fifth string. Ito yung panglima. Kasi ito yung 1 sa may pinakababa. 1, 2, 3, 4, 5. Dito siya. Second fret, fifth string. Yan. And then yung middle finger, itong pinakagitna, third fret, 1, 2, 3. Third fret. Sixth string, yung pang-anim. So, yung pang-anim ay nasa taas. Ito, bali dyan siya, sa may pang-anim. Then, yung ring finger, ilalagay natin sa may third fret. Ganun pa rin, nakalinya pa rin siya dyan. Third fret, second string. So, alin yung second string? 1, 2. Yo, bali dyan siya, nakapindot. Then yung last one, finger, which is the pinky, third fret pa rin. So, linya pa rin siya dyan. And then, first string. Yan. Bali, yan yung itsura ng G. So, kailangan nakadiin yung mga bawat daliri para hindi mag-mute. Na parang ganito. So, parang halos walang tunog. So, kailangan nakadiin sila pare-parehas. Yan. Huwag naman masyadong nakadiin. Siyempre, sa una, sasakit yung mga daliri ninyo. So, kailangan lang dito ng pagtsatsaga at pagtitiis. Dahil sa una talaga, sasakit yung mga daliri ninyo. So, yan. Yan yung G natin. Then, kung hindi nyo na nakuha, ulitin nyo na lang yung video. Then, sumunod,
meron tayong tinatawag na E minor. So, ito yung pinakamadali sa 4 na chords. Dahil dalawang daliri lamang ang ilalagay natin. Itong index, tsaka middle. So, saan natin ilalagay yan? Dito sa may 2nd fret, 1, 2, 5th string. Ganito pa rin sa may kanina. And then, yung middle, ilalagay natin sa may 2nd fret pa rin. Kalinya lang din niya. And then, sa may 4th string. So, dito yung 4th string. Katabi lang niya. E minor na yan. Dalawa lang. Then, yung strum, simula sa taas, pababa. Lahat yan is strum. At meron siyang variation na tinatawag. Yung E minor, pwede natin siyang lagyan sa baba. Kung gusto nyo lang ha. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Pero ito yung madaling paglilipat-lipat ng 4 na ituturo ko sa inyo na chords. So, ano ba yung idadagdag natin? Bale, ito yung dalawa. Ilalagay lang natin kanina sa may dating position niya. Nung nasa G tayo. Sa 3rd fret, yan, sa linya na yan. And then, 2nd, and then 1st. Bali, ganyan na siya. Na-occupy niya na yung lahat ng daliri. Yung tawag dyan, E minor 7. Pero, E minor pa rin siya. Kung gusto nyo na wala yan, okay lang. Then, dalawa lang gamitin ninyo. Kasi mamaya sa paglilipat-lipat, yan yung mabilis kasi yung tatanggalin lang natin itong dalawa. Ito naka-stay lang. Just G. E minor 7. Ito lang nalipat, di ba? Yan. Then, next na chord ay yung C. Meron din C na medyo mahirap. Yung ganyan yung itsura. Nakabend na yung kamay. Yung daliri. So, paano ba to? Itong index nakalagay sa my 1st fret. Yan, dyan sa hanay na yan. 2nd string. Yan, pangalawang string. Yan, nandyan siya. And then yung middle, nandito siya sa may 2nd fret. Yan, dyan sa linya na yan. And then, nasa 4th string. Sa pang-4 na string, 1, 2, 3, 4. Yan. And then, itong ring finger, last na daliri na gagamitin natin, ay nasa 3rd fret. Yan, dyan sa linya na yan. And then, 5th string, pang-5 string, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Medyo mahirap siya para sa mga beginner. Yung strum dyan, simula dito sa may pang-5, hindi natin tatamaan itong nasa taas. Kasi yung bass niya, yung tinatawag na bass, itong nasa pang-5. So, para ma-mute siya, pwede nyo yung lagyan dito ng sa may thumb. Yung parang i-mute natin siya para hindi marinig. Yan. Then, may isa pang variation dyan. Sinabi ko nga kanina. Yan, pwede nyo gamitin kung gusto nyo naman ng ganito. Nandito pa rin yung dalawa sa baba. Yung pinky, tsaka yung ring finger. And then, itong dalawa, index tsaka middle, yung index nakalagay sa may 2nd fret. Yan, dyan sa linya na yan. And then, 4th string. Pang-4 na string. Then, yung middle, nasa 3rd fret, kahanay nito. 5th string. Yan. C, add 9 ang tawag dyan. Pwede nyo siyang gamitin. At pwedeng, kung gusto nyo yung mahirap talaga, ito yung gamitin nyo. Pero pwede rin itong isa. C pa rin naman yan. So, kung bakit tinuturo ko rin to sa inyo para yung paglilipat-lipat nga ninyo ay madali. Ganito lang, oh. G, nasa taas, nilipat lang. G, E minor. Yan, diba? Ito lang yung gumagalaw na dalawa. Then C. Oh. Diba? Saan pa kayo? Doon na sa madali. Then last one. Uy, last one. Merong D. Yan yung itsura. Yan. Tingnan nyo yung paglipat. Yung nilipat din itong dalawa and then tinanggal yung pinky. Yan. So, saan yun? Saan nakaposition yung dalawang daliri na to? Yung index, nasa 2nd fret. Yan. And then, nasa may 3rd string. Pangatlo. 1, 2, 3. Yan. Then, yung middle, nasa 2nd fret pa rin. Nasa hanay pa rin niya. Nasa pinakaunang string. Yan. Then, nandito pa rin yung ring finger kanina. Yung tinanggalan natin ng pinky.
Nandiyan pa rin siya. Then yung strum dyan, simula sa pang-4. Yan. Pero minsan, hindi maiwasan na matamaan pa rin yung pang-5. Okay lang din yon, pero hanggat maaari, dapat nakamute siya. And then yung matatamaan lang natin ay yung ito. Kasi ito yung pinaka-bass niya, yung D. Yan. So, yan yung D major. So, yun yung 4 na chords. Yan. So, ito yon. Yan. Di ba? Parang sa tingin nyo madali lang. Pero, mahirap siya sa una. Pero, pag-aaralan nyo lang din. So, ganito. So, paano naman, kuya, yung, yung strumming? So, ganito. Huwag muna kayo mag-strumming hanggat hindi ninyo na ma-master yung chords. Kasi yung iba, ganun din ako nung nag-aaral pa ako ng gitara nung sariling sikap lang din. Sinisikap ko na talagang mag-strumming, hindi ko pa paano ililipat-lipat. So ganito ang ginawa ko. At ganito rin ang gawin ninyo. Ang mga tinuro kong chords sa inyo, i-master nyo muna. Yan, hanggang sa ayos na yung pagkakalagay ng daliri. Kasi minsan, alam ko yung iba sa inyo nahirapan ngayon, nagaganon yung daliri, hindi maayos yung pagkakalagay. Yan, ganan. So, naiipit yung ibang string. So, kailangan naka-build up na yan. Ayos na yung pagkakalagay. Then, ito, quiet muna, quiet. Naka-steady lang muna yan dyan. Then, lipat. 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 Lipat, 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 lipat. So, pag na-master nyo yung mabilis na paglilipat-lipat, and then, okay na yung daliri ninyo, nakadiin na, hindi na yung nag-mute yung sound. Ayos na. Try nyo na i-strum ng paisa-isa lang. Ganyan. Isa-isa lang. Hanggang sa masanay. Then, sumunod, i-ano nyo, i-bilisan. So, kapag nasanay na yan, saka kayo mag-strumming. So, ngayon, iiwan ko sa inyo yung strumming pattern na pag-aaralan ninyo kapag na-master nyo na yung mga chords. So, ano yung strumming na yon? So, tandaan nyo lang yung pattern na to. Down, up, up, down, up, up, down. Ulitin natin. Down, up, up, down, up, up, down. So, paano i-strum yung string? Ganito. Ganito yung posisyon na naka-heart. Itong pagpababa, yung ating itatama ay yung index. Pababa. Ayan. Yung pinaka ganyan. Then yung pagpataas, yung thumb. Dito natin patatamain. Ba't madilim ha? Yan. Dyan. Bali ganito. And then, kailangan nakarelax yung hands ninyo dahil kapag pabigla-bigla, mahihirapan kayo. Then, ulitin natin sa down, up, up, down, up, up, down. Yan, strum ninyo pagka okay na. Yan. Practice makes not perfect. So, practice will make you better. Kasi walang perfect dito sa mundo except the Lord. So yan, sana natutunan ninyo yung 4 basic chords dito sa gitara. Kung gusto mo maabangan yung susunod na process sa pagtugtog ng gitara, pindutin mo na yung subscribe button and then yung bell notification para updated ka sa mga susunod kong videos na i-upload. Thank you so much for watching. God bless you and all the glory belongs to God.